insignia. Tapos pa ako. Para ano talaga. Oo. Ma, anong ulam? Sige ba? Sige. Tingnan. Balik. Sa kaliwa. Saan tayo sa kaliwa? O, epektibo pa ba? Ayun bro. Oo. Napakita mo yung buhay mo na hindi nagtira. Dyan dati, di ba? Padi pa kayo naliligo ah. Ang ina maligo kayo. Ang baho na inaamoy kayo ng mga customer nyo. Hindi pasok ko yung maanong ulam. Hindi pasok ko yung gaanong ulam. Ha? Pasok mo yung maanong ulam. Maanong ulam? Ikaw yung linya mo, luminya ka lang. Yun nga yung ina... Yun mga par, nandito na tayo ngayon sa airport mga par. Wala tayong nakuha doon sa may Cavite mga par. Ayan, nagbaybay na tayo dito sa airport. So pick up na tayo dito, papunta na Makati mga par. Papunta ng Makati si par, pick up dito sa may terminal 2. So papasok na ako sa may arrival. So, sa may Bay 12 daw siya mga par. Bay 12. Ayan. Tara, pick upin na natin siya. Eh mga par, dito na tayo ngayon sa may Makati mga par. Bilis na Makati ngayon mga par. O, nababa na natin si madam galing dun sa airport mga par. Mag-aabang tayo naman dito ngayon. Ayan, sana pa Binabantayan. Thank you. Wala yun. Siyempre, kaibigan kita. Alangan naman pabayaan kita kung kailan mas kailangan mo na makakasama. Hindi ako ganung tao, no? Salamat din pala dun sa Bible na iniwan mo sa bedside table ko. Ang laking tulong nun sa akin tuwing mag-isa lang ako rito sa bahay. Nagbabasa ka na ng Bible? Wow! Naisip ko lang basahin kasi tama yung sinabi mo. Kapag mag-isa na lang ako at wala akong ibang matakbuhan, yung Bible na yun na naging sandigan ko nung sobrang hirap na ako. Ang totoo niyan, hindi ako nag-iwan ng Bible na yon. Ha? Eh sino? Yung nanay mo. Tulog ka noon nung dumalaw sila rito sa bahay mo. Nag-iwan lang sila ng pagkain sa kayo niya. Sa lagad ay basta kayo mga par. kinuhan muna siya sa akin. Ayan. Kinilala niya ako at Kahit tayo kinilala pinya, mga par. niya sa akin ang sarili niya. Parang Dito tayo ngayon sa may Agham. nangyari na Sa ilalim tayo ng puno mga par. Nag-aabang tayong booking. Maya-maya hindi ko napansin Ang init. na nagsimula na Ito pala pinya o si Pastor. Ang nagustuhan ko sa kanya ay parang nagkukwento lamang siya. Hindi siya nangangaral. Ang ginawa lamang niya ay magbahagi ng mga kwento kung saan ay nai-relate nito ang mga salita ng Diyos. Napag-usapan namin ang tungkol sa acceptance of the higher power, pati na rin po ang tungkol sa tulong na gagawa ng matinding pananampalataya at pagtitiwala